Oh my God, she has her own shield. Oh my God! All remaining pilots target the Queen. Unload everything you've got. I got you, baby! Aim for a gun, Charlie! Aim for a gun! Dylan, what's happening? I don't know, my controls just stopped responding. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action film na tinatawag na Independence Day, Resurgence. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. 20 taon matapos ang unang pananakop ng mga alien noong 1996, payapa na ang mundo. Isinangkabi ng iba't ibang bansa ang kanilang mga pagkakaiba at itinatag ang ESD, ang Earth Space Defense. Gamit ang mga piyesang nasadyep mula sa mga bumagsak na sasakyang pangkalawakan ng mga alien, na reverse engineer nila ang teknolohiyang alien at nakalikha ng isang alert system laban sa mga banta mula sa kalawakan. Itinatag ng ESD ang kanilang punong himpilan sa Area 51 at naglagay ng mga base sa buwan, Mars, at sa buwan ng Saturn na tinatawag na Rhea. Ang hindi alam ng mga tao sa Earth, may mga alien pa rin sa kalawakan na patuloy na nagmamasid sa ating planeta, at ang dating Pangulong si Whitmore ay patuloy na binabagabag ng masasamang panaginip tungkol dito. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit niyang nakikita ang kakaibang imahe ng isang bilog na hugis na may guhit sa gitna, isang simbolong hindi niya mapigil ang iguhit. Samantala, sa base sa buwan, sina Jake at Charlie ay naghatak ng mga bagong pyesa ng defense system ng base upang mabuo ang isang higanteng sandata. Habang ginagawa nila ito, may misteryosong aberrang nangyari at hindi na kayang buhatin ng kanilang mga tugship ang sandata. Inutusan sila ni Commander Jiang na umatras, pero binaliwala ni Jake ang utos at ginamit ang kanyang sasakyan upang itulak muli pataas ang sandata. Pinaganya niya ang fusion drive, na maaaring magsunog at sum-aire sa kanyang barko, ngunit mabilis kumilos si Jake at naibalik ang sandata sa tamang pwesto bago pa mangyari iyon. Pagbalik niya sa base, pinagalitan pa rin siya ni Jiang dahil sinisi siya sa naging pagkakamali at pinatawan siya ng grounding hanggang sa susunod na abiso. Sa Area 51, ipinatawag si General Adams sa base dahil sa isang emerhensya. Ang mga alien na nahuli nila 20 taon na ang nakalipas ay palaging nasa catatonic na kalagayan, ngunit ngayon ay bigla silang nagising at nanginginig sa loob ng kanilang mga kulungan. Nais itong talakayin ni Adams sa direktor ng ESD, ngunit hindi ito maabot. Lumalabas na si David ay nasa Africa kasama si Floyd, isang controller na itinalaga ng gobyerno. Nakipagkita sila sa warlord na si Ambuto at sa kanyang mga rebeldeng tauhan, na ang punong himpilan ay napapaligiran ng mga buto ng alien. Hindi ikinatuwa ng mga rebelde ang pagdating ni David, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Catherine at tiniyak sa mga mandirigman na kasama niya si David. Lumilitaw na matagal nang nagtatrabaho roon si Catherine, pinag-aaralan ang psychic na koneksyon ni Ambuto sa mga alien. Dinala ni Catherine si David upang makita ang nag-iisang sasakyang pangkalawakan na lumapag sa Earth 20 taon na ang nakalipas. 10 taon na nakipaglaban ang mga lokal sa mga alien na lumabas mula sa barkong ito, at ipinaliwanag ni Ambuto na biglang nagbukas ng mag-isa ang mga ilaw ng sasakyan 2 araw na ang nakaraan. Natuklasan din nila ang isang napakalaking butas sa lupa, na nagbunyag na sinusubukan ng mga alien na mag-drill papunta sa pinakagitna ng planeta at tumigil lamang ng pasabugan nila ang mothership noong unang digmaan. Pumasok ang grupo sa loob ng sasakyang pangkalawakan at nadiskubre nilang ang computer nito ay nagpapadala ng isang signal na agad nakilala ni David bilang isang distress call na may nakatanggap na ng tugon. Samantala sa buwan, nakipag-video chat si Jake sa kanyang kasintahang si Patricia, na anak pala ni Whitmore. Ipinaalam ni Patricia kay Jake na malapit nang bumisita sa Moon Base ang International Legacy Squadron, at kabilang doon ang kaibigan nilang si Dylan, na nakasagutan ni Jake ilang taon na ang nakalipas. Halos ikamatay ni Dylan ang nangyari noon sa isang flying test dahil kay Jake, kaya gusto ni Patricia na maging maayos si Jake, at tanggapin na kasalanan niya ang nangyari. Ilang sandali pa,
dumating ang squadron at sabik ang lahat na makilala si Dylan, dahil siya ang stepson ng bayani ng unang digmaan na si Steven. Habang nagtatanghal iyan, nagkaharap sina Jake at Dylan, at sa halip na maging maayos, inasar ni Jake si Dylan at sinabing muli na naman itong humaharang sa kanya. Dahil dito, sinuntok siya ni Dylan at nakuha ang atensyon ni Jang. Tinakpan ni Jake si Dylan at sinabing nadapa lang siya, bago bumalik sa kanyang silid kung saan inamin niya kay Charlie na samobra na siya. Kinabukasan, sa medical base sa Area 51, dinalaw ni Dr. Isaacs ang kanyang asawang si Okan, ang research director na nakoma noong unang digmaan. Laking gulat ni Isaacs nang biglang magising si Okan, na hindi agad namalayan na 2 dekada na ang lumipas hanggang sa makita niya kung gaano na nagbago si Isaacs. Samantala, nakatanggap si Adams ng balita na tuluyang nawasak ang base sa Rhea, kaya inilagay na sila sa Red Alert. Sa Africa, sa wakas ay naipaalam kay David ang tungkol sa emerhensya, ngunit nananatiling abala si Catherine sa pagsusuri ng mga guhit ng bilog na makikita sa iba't ibang lugar. Dinala sila ni Ambuto sa kanyang opisina at ipinakita ang lahat ng mga guhit na ginawa niya batay sa mga pangitaing paulit-ulit niyang nakikita mula nang magising ang sasakyang pangkalawakan. Mas kahawig na ngayon ng isang uri ng mekanismo ang bilog, at nagawa na ring maunawaan ni Ambuto ang ilan sa wika ng mga alien. Sa buwan, nagsimulang magpanik ang lahat nang mapansin nilang may nabubuong pag-ikot sa atmosfera. Kalaunan, napatunayang isa pala itong wormhole, at mula rito ay lumabas ang isang makinang hugis bilog na eksaktong kahawig ng nakita ni Ambuto sa kanyang mga pangitain. Nagpadala sila ng transmisyon kay President Lanford at kay David, at agad na pagtanto ni David na ang bilog na iyon ay isang sasakyang pangkalawakan. Iniisip ni Lanford na dapat silang maunang umatake, pero itinuro ni David na hindi ito katulad ng barkong ginamit sa huling pananakop. Posibleng mula ito sa ibang lahi ng alien na may ibang layunin. Pinayagan ni Lanford na magbotohan ang ESD Council, at nanag ang desisyong umatake muna. Inactivate ni Jang ang higanteng sandata ng base at agad nitong napabagsak ang bilog na sasakyan. Gusto ni David na kunin nila ito upang pag-aralan, at pumayag si Lanford na magpadala ng grupo ng mga siyentipiko, ngunit kailangan bumalik ni David sa DC dahil sa mga usaping politikal, na labis niyang ikinagalit. Gumawa si Lanford ng pampublikong anunsyo na matagumpay nilang naipagtanggol ang Earth mula sa ikalawang pag-atake. Nakita ito ni Whitmore sa telebisyon at kinabahan siya, dahil ramdam niyang hindi ito ang parehong mga alien, kaya pakiramdam niya ay kailangan niyang balon ang lahat. Sa tingin ni Patricia, kailangan niyang kumalma at magtiwala sa bagong pangulo. Pumayag si Whitmore na matulog, ngunit nang silipin siya ni Patricia kalaunan, wala na siya roon. Samantala, nauunawaan ni Jake ang pagkadismaya ni David at gusto niya itong tulungan. Palihim siyang sumuwi kay Jang at ninakaw ang isang shuttle na ginamit niya upang lumipad papuntang Africa, kung saan sinundo niya sina David, Floyd, Ambuto, at Catherine. Matapos ang isang matagtag na biyahe sa debris field ng lumang mothership, natagpuan nila ang bilog na sasakyan, at naghanda sina Jake at David upang kunin ito. Sa Earth, nagdaraos ang Estados Unidos ng isang selebrasyon upang gunitain ang anibersaryo ng tagumpay sa unang digmaan. Pinutol ni Whitmore ang talumpati ni Lanford upang subukang balon ang lahat, ngunit sa sandaling iyon ay biglang sumakit ang kanyang ulo at siya ay bumagsak. Sa silid ng ospital, iginuguhit ni Okan ang mga formula sa mga pader nang bigla rin siyang makaramdam ng parehong sakit, na agad ding naramdaman ni Ambuto. Sa buwan, nagulat ang lahat nang makita ang pagdating ng isang bagong alien mothership na napakalapit sa lupa. Mabilis na tumakbo si Charlie upang kunin ang kontrol ng shuttle at sinagip sina Jake at David bago pa sila madurog. Nakatanggap si Adams ng alerto sa Earth at agad kinansela ang selebrasyon, habang si Jake naman ang humawak sa pagmamaniobra upang makuha ni Charlie ang bilog na sasakyan gamit ang mga robot arm. Ilang beses muna itong nabigo bago sila magtagumpay, ngunit nang handa na silang umalis, nadiskubre nilang may sarili itong gravity at hinihila ang shuttle papalapit dito. Nagpadala si Jang ng mga piloto at muling inactivate ang higanteng sandata, ngunit pamalya ang putok at napilitan ang mga piloto na umatras. Gumanti ang mothership at winasak ang sandata, kaya inutusan ni Jang ang lahat na lumikas bago pa ito tuluyang lumapit at wasakin ang malaking bahagi ng buwan, kabilang ang base. Inactivate ng ESD ang Orbital Defense System, ngunit sinira ng mothership ang lahat ng mga satellite bago pa man makaputok ang mga ito. Ilang minuto ang lumipas, narating ng mothership ang Earth, habang hinihila pababa nito ang shuttle na sinasakyan ni Jake.
Nagsimula nang magdulot ng pagkawasak ang paglapit ng barko sa iba't ibang lungsod, habang hinihigop ng gravity ng sasakyan ang mga tao at pati mga gusali. Napagtanto ni David na balak nitong lumapag sa North Atlantic Ocean, kaya napilitan si Jake na gumawa ng mga delikadong maniobra para makaiwas sa mga nagliliparang debris. Iniutos ni Lanford ang agarang paglikas ng lahat ng coastal cities, ngunit may ilang bangka ang hindi nakaabot sa abiso sa tamang oras. Naglalayag noon ang ama ni David na si Julius nang makita niya ang pagdating ng barko. Tinawagan niya si David upang sabihing mas malaki ito kaysa sa naunang dumating, ngunit naputol ang tawag ng tuluyang lumapag ang mothership at mabangga ang bangka ni Julius ng isa pang sasakyan sa dagat. Dumating mula sa buwan ang mga elite pilot upang tumulong sa depensa, ngunit hindi nakaabot si Dylan sa oras at wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang ina na tulungan ang isang babae at sanggol na makatakas bago siya tuluyang gumuho kasama ng gusali ng ospital. Nagkita sina Whitmore at Patricia kay Adams sa Area 51, at tumakas naman si Okan mula sa kanyang silid upang sumama sa kanilang pulong. Nawala na sa katinoan ang mga alien sa kanilang mga kulungan, at sa palagay ni Okan ay tila nagdiriwang ang mga ito. Habang dumarating din sina David at ang iba pa, palihim na pumasok si Whitmore sa isang selyadong silid at pinalaya ang isa sa mga alien upang magtatag ng komunikasyon. Ginamit ng alien ang kanyang galame upang hawakan si Whitmore at magsalita sa pamamagitan niya, sinasabing, She has arrived. Who is she? She is all. Ipinakita ni Catherine sa alien ang simbolo ng bilog at tinanong kung ano ang kahulugan nito, dahilan upang magalit ng husto ang alien. Napagtanto ng mga sundalo na malapit nang mamatay si Whitmore, kaya pinaputukan nila ang alien upang pigilan ito. Halos walang epekto ang mga bala, ngunit dumating si Ambuto at ginamit ang kanyang mga patalim upang salakayin ang alien. Lumabas na ang malaking katawan nito ay baluti lamang, at nang masira iyon ay lumitaw ang tunay na maliit na alien sa loob, na agad pinatay ni Ambuto. Samantala sa baybayin, isang grupo ng magkakapatid na kamakailan lang nawalan ng mga magulang ang pilit na tumatakas at naghahanap ng masisilungan. Sa gitna ng mga debris, natagpuan nila ang wasak na bangka ni Julius at ang lalaki na walang malay sa loob. Nakumpirma nilang buhay pa siya at isinama nila ito. Sa Area 51, iniskan ng grupo ang mothership, na tumulong kay David na maunawaan na ang ibig sabihin ng She is all ay isang higanting hive ang mga alien, at kara-rating lang ng kanilang napakalaking reyna. Pagkatapos, isang reconnaissance aircraft ang nagpadala ng live feed mula sa ilalim ng dagat, na nagpapakitang nagdre-drill din ang mothership. Lumalabas na target nila ang molten core ng Earth, at kapag nakuha nila ito, mawawasak ang lahat ng buhay na ating kilala. Ipinaalala ni David na noong unang digmaan, nanalo sila sa pamamagitan ng pagsira sa mothership, na nangangahulugang may isa pang reyna sa loob ng barkong iyon noon. Ibig sabihin, hindi nila kailangang wasakin ang mas makapangyarihang barkong ito, ang kailangan lang ay patayin ang reyna. Pinahintulutan ni Lanford ang isang misyon upang hanapin ang reyna, at naghanda na ang lahat ng piloto. Mauunang lilipad ang mga drone upang pahinain ang mga shield, susundan ito ng mga piloto na magsisilbing panangga para sa mga bomber na magpapaputok ng cold fusion warheads na inaasahang tatusok sa hull at papatay sa reyna. Lumapit ang mga piloto sa mothership, at agad nitong binuksan ang mga depensa nito. Pilit na umiikot ang mga jet upang umiwas at manatili sa defensive formation, ngunit sobrang higpit ng bantay ng barko at halos imposibleng makalapit sa itaas na bahagi nito. Oh yeah, I got you now. I got you, I got you. I can't shake him. I got you. Dylan, that's me. 12 o'clock. I'm back left. Woo! You thank me later. I'll thank you right now. Matapos mawalan ng dalawang bomber, sinabi ni Jake na ang pagpasok sa loob ng barko na lamang ang natitirang pagkakataon nila. Sumang-ayon si Dylan na delikado ito, pero iyon lang ang tanging paraan, kaya pinahintulutan ni Adams ang plano habang inuutusan ang iba na magbigay ng backup. Nang makapasok ang mga jet sa loob, laking gulat nila nang matuklasan na may buong ecosystem sa loob ng mothership. Sa sandaling iyon, nagising si Whitmore at sinabi kay Patricia na alam ng reyna na paparating sila. Dali-daling pumunta si Patricia kay Adams upang balon siya na isa itong bitag, ngunit huli na ang lahat. Nagpadala ang reyna ng isang espesyal na alon na agad nagpahinto sa lahat ng jet. Nagsimulang bumagsak ang mga piloto patungo sa kanilang kamatayan, ngunit nagawa pa rin nilang pakawalan ang mga bomba sa huling pagtatangka na tapusin ang misyon.
Sa kasamaang palad, hindi tinamaan ng pagsabog ang Reyna dahil napapalibutan siya ng isang energy field. Biglang may ikalawang alon na lumabas mula sa alien system, at ito ay napakalakas na pinatay nito ang lahat ng satellite, ang Area 51 base, at maging ang bunker ng Pangulo. Sinamantala ito ng mothership upang atakihin ang bunker, na ikinamatay ng lahat ng nasa loob, kabilang si Lanford. There will be no peace. Ilang sandali pa, dumating ang mga lider militar sa Area 51 at itinalaga si Adams bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Ipinakita ni Catherine kay Ambuto ang mga guhit ni Okan, at nagawa niyang isalin ang ilan sa mga ito. May binabanggit doon tungkol sa isang intergalactic war at sa pagpigil sa isang kaaway bago pa ito makarating sa Earth. Dahil dito, napagtanto ni Ambuto na ang bilog na sasakyan ay nais maging kakampi, dahil ang mga alien ay kaaway rin nito. Sa loob ng mothership, sina Jake at Dylan, kasama ang ilan pang piloto, ay nakaligtas sa pagbagsak, kaya kinailangan nilang magtago sa loob ng ecosystem upang hindi mahuli. Sa base, nagawang buksan ni Okan ang kapsula gamit ang isang espesyal na laser at nascan ang bilog na sasakyan, ngunit wala siyang matukoy na anumang signal. Lumapit si Floyd dahil sa pag-uusisa at hinawakan ang bilog, ngunit nagsimulang higupin ng makinis na ibabaw nito ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang segundo, nag-activate ang bilog, binitawan si Floyd, at nagsimulang makipag-usap sa English, na natutunan nito mula sa isipan ni Floyd. Kasabay nito, nakatanggap ng reading ang Reyna sa kanyang sistema at nagpasya siyang magsuot ng isang napakalaking baluti. Wala nang magawa ang mga piloto kundi panoorin kung paano biglang humiwalay ang itaas na bahagi ng mothership upang simulan ang panibagong pag-atake. Ipinaliwanag ng bilog na sasakyan na nasagap nito ang distress call ng mga alien at dumating ito upang subukang balaan ang mga tao, ngunit inatake agad ito ng sangkatauhan nang hindi man lamang nagtatanong muna. Ang lahi ng bilog na sasakyan ay dati nang nakipaglaban sa mga mananakop na alien. Tinatawag nila ang mga mothership na harvester ships, dahil naglalakbay ang mga ito mula sa isang planeta patungo sa iba pa upang anihin ang mga core at gamitin bilang fuel. Ang bilog na sasakyang ito ang nag-iisang nakaligtas mula sa kanyang planeta, at ang sistema nito ang may hawak ng susi sa mas mataas na uri ng teknolohiya. May isang nakatagong planeta kung saan tinuturuan nito ang mga refugee mula sa iba't ibang bumagsak na mundo kung paano gumawa ng mga sandatang kayang talunin ang mga mananakop, at ito ang dahilan kung bakit takot na takot ang mga alien dito. Sa kasamaang palad, ngayong activated na ang bilog na sasakyan, kaya na itong subaybayan ng Reyna. Itinuro ni David na kung paparating na rin naman ang Reyna, maaari nila itong pinan tulad ng ginawa ng Reyna sa kanila noon. Sa palagay ni Okan at David, maaari nilang itago ang tunay na bilog na sasakyan sa loob ng isang isolation chamber at gayahin ang radiation signal nito gamit ang isang pane na ilalagay sa loob ng isang tug na puno ng cold fusion bombs, at kapag sinundan ng Reyna ang signal na iyon, mahuhulog siya sa bitag. Ang kulang na lang nila ay isang paraan upang subaybayan ang Reyna, at isiniwalat ni Adams na mayroon pa rin siyang radar trap mula sa unang digmaan. Kinausap ni Adams at David ang iilang natitirang piloto at ipinaliwanag na dahil wala na ang mga satellite, may isang taong kailangang mano-manong lumipad upang pasabugan ang mga bomba, at ibig sabihin nito ay hindi na makakabalik ng buhay ang pilotong iyon. Sinubukan ni Patricia na magboluntaryo, ngunit sumingit si Whitmore at tinanggap ang misyon, binaliwala ang pagtutol ng kanyang anak. Samantala, nagising si Julius at kinumbinsi ang magkakapatid na dalhin siya sa Area 51. Ngunit paubos na ang kanilang gasolina at sobrang bagal ng kanilang takbo. Huminto sila sa isang gas station at natagpuan ang isang school bus na puno ng mga bata na iniwan ng kanilang driver, kaya si Julius ang pumalit sa manibela at, sakay ang lahat ng bata, sinimulan niyang imaneho ang bus patungong Area 51. Sa loob ng mothership, natagpuan ng mga piloto ang hangar ng mga alien. Tumakbo si Jake sa unahan upang ilihis ang atensyon ng mga alien sa pamamagitan ng pag-insulto sa kanila at pag-ihi sa sahig habang ninanakaw ng kanyang mga kaibigan ang mga jet. Hindi nagustuhan ng mga alien ang ginawa ni Jake at agad silang nagpaputok, ngunit bago pa siya matamaan, nakaalis na ang mga piloto sakay ng mga jet at nasando si Jake. Agad na hinabol sila ng mga alien habang nagsasara ang mga pinto, kaya napilitan ang mga piloto na gumawa ng mas matitinding maniobra upang hindi mapatay. Sa gitna ng laban, humingi ng tawad si Jake kay Dylan sa muntik na niyang ikamatay noon ilang taon na ang nakalipas. Matapos ang ilang dikit na sandali, nagawa ng mga piloto na marating ang mga pinto at makatakas bago pa tuluyang magsara ang mga ito.
Sa base, naghanda na ang lahat para sa pag-atake. Pinanood ni Patricia ang pag-alis ng kanyang ama sa kabila ng kanyang mga pagtutol, at nagpasya siyang lumipad din upang tulungan siya. Sa sandaling iyon, dumating sina Julius at ang mga bata sakay ng bus, kasabay ng pagdating ng Reyna at ng kanyang hukbo. Nang magsimulang magpaputok ang base at ang mga alien upang simulan ang panibagong digmaan, napansin ni David ang bus at inilapit ito sa kanyang sektor upang maprotektahan. Inilagay ang bilog na sasakyan sa isolation chamber at nalinlang ang Reyna, sa paniniwalang nasa kay Whitmore ang tunay na signal. Lumipad si Patricia palapit sa jet ng kanyang ama at nagpaalam bago niya harapin ang kanyang sakripisyo. Habang naglalagay si David ng shield sa paligid ng hukbo ng mga alien upang pigilan ang pagsabog, pumasok si Whitmore sa barko ng Reyna at pinasabog ang mga bomba. Surprised to see me? Happy 4th of July. Sa loob ng ilang sandali, inakala ng grupo na nanalo na sila, ngunit sa hindi inaasahang dahilan ay patuloy pa ring umaatake ang hukbo ng mga alien at napatumba pa ang higanteng sandata ng base. Nang lumino ang usok, nabunyag na buhay pa rin ang Reyna dahil pinrotektahan niya ang sarili gamit ang sarili niyang energy shield. Sumakay si David sa bus kasama sina Julius at ang mga bata upang makatakas habang nagsisimula ng humabol ang Reyna. Bumalik ang lahat ng sundalo sa lupa sa base upang ipagtanggol ang bilog na sasakyan laban sa mga paparating na alien, habang patuloy namang inaatake ng mga piloto ang Reyna na nananatiling ligtas dahil sa kanyang shield. Napansin ng crew sa bangka na 6 na minuto na lamang ang natitira, at sa sandaling iyon ay napansin ni Patricia na ibinababo ng Reyna ang kanyang shield sa loob ng ilang segundo tuwing umaatake siya. Sinamantala ito ni Patricia at pinaputukan ang mahinang bahagi ng Reyna, na siyang sum-iris sa shield at nag-iwan sa kanya na walang protection. Gumanti ang Reyna at tinamaan ang jet ni Patricia, kaya napilitan siyang tumalon at gumamit ng parachute bago tuluyang bumagsak ang sasakyan. Tinangkapang habulin ng Reyna si Patricia, ngunit dumating sina Dylan at ang iba pa at inatake ang Reyna gamit ang sarili nitong teknolohiya. Sa loob ng base, natagpuan ng mga alien ang bilog na sasakyan na binabantayan ni Ocon at Isaacs, at agad nilang ipinadala sa Reyna ang lokasyon nito. Nawalan ng kontrol sina Dylan at ang kanyang grupo sa mga jet nang gamitin ng Reyna ang Hive Link upang paliparin ang lahat ng kanyang teknolohiya at bumuo ng panibagong shield sa paligid niya. Mabilis na tumakbo sina Ambuto at Floyd patungo sa isolation room upang labanan ang mga alien, ngunit sa gitna ng komosayon ay nagawang sugatan ng isang alien si Isaacs. Habang tinatapos ni Ambuto at Floyd ang mga alien, napilitan si Ocon na magpaalam sa kanyang asawa. Sa 2 minutong natitira, dumating ang Reyna sa base at sinimulang hampasin ang bubong upang makuha ang bilog na sasakyan. Tinawag ni Dylan na parang buhawi ang shield ng jet, at doon nagkaroon ng ideya si Jake. Inactivate nila ang manual thrusters at hinayaan ang buhawi na maging isang firewall na nagtulak sa kanila palabas ng hive. Nang tuluyan ng mapasok ng Reyna ang base at makuha ang bilog na sasakyan, nabawi ng mga piloto ang kontrol sa mga jet at pinaputukan siya, pinilit siyang lumabas sa kanyang baluti. For close encounter! Shooting, Charlie! What do you think I'm doing? Sinubukan pang lumakad palayo ng Reyna at muntik nang maabot ang boss. Ngunit bumalik si David sa tamang sandali bago tuluyang bumagsak at mamatay ang Reyna, kasabay ng pagbitaw niya sa bilog na sasakyan. Tulad ng nangyari noong unang digmaan, agad na huminto ang drilling at ang lahat ng sasakyang alien sa sandaling mamatay ang Reyna, at isa-isang bumagsak ang mga ito sa lupa. Nagdiwang ang buong mundo sa tagumpay habang umaalis ang mothership, at kinumpirma ni Ocon na maayos ang kalagayan ng bilog na sasakyan. Nabahala si David na baka hindi kayanin ng Earth ang isa pang pag-atake, ngunit pinaalalahanan siya ni Ocon na may training program ang bilog na sasakyan sa isang shelter planet, kaya ang susunod na hakbang ng sangkatauhan ay ang sumali sa Intergalactic War. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John G. Joseph Lee, Kevin De Gia, Dimzon Family, Zosima Bolaño, Jomar Camanian, Anthony J.R. Aguilos from Davao City, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Eder Secreto from Kabangkalan City Barangay Pinaginpinan, Ethan Cambia from Lapu-Lapu City, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate, Bando Vlog from Marinduque, at Yali Garcia from Lapu-Lapu City.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.